Alam niyo mga sangkay, kahit ano pong iwas natin sa digmaan, kung talagang doon ang papunta ng tinatahak ng ating panahon ngayon, talagang wala tayong magagawa mga sangkay. Pero hanggat maaari, dapat po itong pigilan. Ngunit ito nga po ang balita mga sangkay, ang China po ay nagsalita na. Nahanda na po sila sa anumang klaseng digmaan laban po sa bansang Amerika. Alamin po natin ito dahil umiinit po ang sitwasyon. So mga sangkay, makikita po natin ngayon sa mga balitaan ng mga matitinding binibitawang salita ni President Donald Trump, no? Laban po sa mga katunggali nitong mga bansa, kagaya na lamang po ng bansang China, na madalas po dito mga sangkay nagiging pulutan, no? Pero, hindi lamang po sa mga katunggaling bansa, maging sa mga kakamping bansa. Talagang tahasan din po itong nagsasalita kapag nakita po ni Donald Trump na parang inabuso ang tulong na ibinibigay nila. Ngayon, pag-usapan po natin ito dahil nga po itong Amerika at China, nagkakainitan na naman po ngayon, mga sangkay. Kakainitan. At ang China po, nagsalita na mukhang handa na daw po sila sa anumang klaseng digmaan. Pag-usapan po natin yan, but anyway, bago tayo magsimula, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po ay i-click nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, road to 2 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami. Okay? Sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto na. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay. Ngayon, eto ang balita mga sangkay. Beijing declares it's prepared to go to war with America. Ayan na mga sangkay. Nagdeklara daw po ang China na sila ay handa sa digmaan laban po sa Amerika. Nakaraan mga sangkay, Amerika naman po ang nagsabi na handa po silang makipagdigma laban sa China. Talagang umiinit ang sitwasyon, no? Kasi itong si Trump, mga sangkay, hindi po nagpapatalo. Hindi po ito katulad kay Biden, mga sangkay, na talagang lalambot-lambot. Ngayon, ito yung balita, mga sangkay, kahit sa Pilipinas, binalita to, pag-usapan po natin. Binalaan ng China ang US na handa nila itong harapin sa anumang uri ng digmaan. Inilabas ng Embahada ng China sa Estados Unidos na lahat ng uri ng giyera, maging tariff war, trade war. Okay. Kahit anong uri ng digmaan mga sangkay, actually, nangyayari na po ito ngayon. Itong tariff war or trade war, mga sangkay. Nag-aano to mga sangkay, nagkakaroon na po ng digmaan. Kita mo ngayon, ng Amerika, laban po sa Canada. America against Mexico, di ba? Sabi dito mga sangkay, if war is what the US wants, tariff war man po ito, or trade war, or any other type of war, ready daw po sila to fight till the end. Grabe mga sangkay. Grabe. Pero, ewan ko lang, alam po natin, yung Amerika mga sangkay, buhay po nila yung digmaan eh. Kakayanin kaya ng China? Ako for me ito mga ganitong klaseng salita, mga ano lang to mga sangkay. Mga pananakot. Kasi, ang China, malago pong bansa ngayon. Pagdating po, pag pumunta ka pong China, makikita mo talaga yung progress ng kanilang bansa. Hindi na po nakakapagtaka kung bakit sila po yung largest economic in the world. Second largest mga sangka economic in the world. China. Kaya, itong ganitong klaseng banta, mga sangkay, mukhang, ewan ko kung sasakyan nyo po yan, pero for me, mga sangkay, tingin ko hindi papasok yung sa digmaan nitong China eh. Kasi kung gusto nila yung digmaan, dapat pumapalag po sila sa Japan at sa India, di ba? Ay lalabanan nila ito hanggang sa dulo. Kasabay din ito ay inanunsyo niya na kanilang tataasan ang defense spending ng hanggang 7.2%. Nais nilang ipakita na kahit mayroong banta ng trade war sa Estados Unidos ay hindi pa rin naaapektuhan ang kanilang ekonomiya. Malago po kasi talaga yung China eh. Ito, labas naman po dito mga sangkay yung laban natin sa West Philippine Sea. Okay? Pero ang realidad, pagdating po sa paglago ng kanilang bansa, makikita mo, pag pumunta kayong China, doon yung makikita mga sangkay yung
progresibong bansa na po talaga sila. 10 years, hindi po ako nagkakamali, 10 years from now, hindi na po ata sila gagamit mga sangkay na mga sasakyan na gumagamit ng oil. More on e-cars na po sila doon, e-bikes. Wala na po silang motor doon na ditambotso, mga sangkay. Yung motor na kailangan pa ng oil. More on ano po doon mga sangkay? Electric, e-bikes mga sangkay. So, ganyan na po ngayon doon sa China. So, handa daw po sila sa kahit na anong klaseng digmaan. At ang kanilang ekonomiya daw po ay hindi na aapektuhan, sabi po ng China. Tuloy-tuloy rin ang paghihikayat nila ng mga foreign investors sa kanilang bansa kaya hindi sila nababahala sa trade war ng Estados Unidos. Magugunitang pinatawa ng US ng 20% na taripa ang mga produktong magmumula sa China na ibinebenta sa Estados Unidos habang sa Canada at Mexico naman ay mayroong 25% na pataw na taripa. Sa ilang okasyon na rin ay umalma ang China sa pagpapataw ng Estados Unidos ng taripa kung saan ay inudyok nito ang US na huwag gamitin ang pagpasok ng fentanyl bilang dahilan sa kanilang pagsisimula ng trade war. 美方执意以芬太尼问题为 Actually guys, ito nag-uumpisa na po yung digmaan. Para po sa inyong kaalaman, nag-uumpisa na po yung digmaan ng Amerika at China. Pero hindi po ito yung digmaan, mga sangkay, na gumagamit po ng puwersa pagdating po sa militar. Humaharap po sila ngayon sa trade war. Ibig sabihin, yung kanilang mga produkto na pinapadala po sa kanilang mga bansa, pinapatawan po ng mataas na taripa. Kaya ngayon mga sangkay, umiinit ang umiinit. Nangyari na rin po ito noon nung si Donald Trump po ang namumuno sa bansang Amerika noon, yung first term po niya. Ang trade war ay naganap din po against China. So ngayon mga sangkay, ito na naman po. Nagkakaroon na naman po ng digmaan ang Amerika laban po sa China. 借口，再次对中国输美的产品加征关税。中方多次阐明了反对立场，采取了正当必要的反制措施。美方如果真想解决芬太尼问题，就应该 Sabi ng China dito, kung gusto talaga ng Amerika na maresolba ang issue na ito, itong mga pinoproblema nila laban sa China, dapat kumonsulta daw po sila sa China, hindi po yung dadaanin daw po sa mga banat. O ngayon mga sangka, ito pa, mula sa international news. Deteriorating between China and the United States, with Beijing declaring it's prepared to go to war with America. The alarming words reflect China's fury over Donald Ito Trump. ngayon nagsisimula na po yung digmaan pagdating po sa trade war, nagsimula na po mga sangkay. Pero yung full-scale war na gumagamit na po ng puwersang militar, ito pa po ang hindi nangyayari. Pero mukhang papunta doon. Just in case na magkainitan ang dalawang bansang ito. Kasi nagdeklara na po ang Beijing, ang Amerika naman nakaraan mga sangkay, nagsalita na rin po. Ano lang to salitaan, then pagka nangyari mga sangkay na nagkaanuhan yan, nagkainitan, baka maging totoo talaga yung digmaan na full-scale war na. Trump's trade tariffs and coincides with a dramatic boost to its defense spending. China's President Xi Jinping commands the latest session of the National People's Congress. The calculated show of unity and strength, contrasting with the chaos caused by Donald Trump's treatment of America's allies and strategic partners. You're gambling with the lives of millions of people. The world entering a dangerous new era. Beijing announcing a 7.2% increase to its defense spending after the US president increased tariffs on Chinese imports. Grabe, no? Alam niyo, yung stage na to, medyo delikado ito sa dalawang bansa, mga sangkay. Kasi nag-umpisa po sila sa trade war paano kung humantong po sila sa full-scale war? Di ba kasi, ngayon, pareha sa bansang to, nagpapalakas po ng militar, mga sangkay. 对中国搞 If war is what the US wants, Ito na. be it a tariff war, a trade war, or any other type of war, we're ready to fight till the end. A threatening message repeated by Grabe, China's no? diplomats in Grabe tong salitang to. Washington. We're ready to fight till the end. As Secretary of Defense, how do you take that? Well, we're prepared. Those who long for peace must prepare for war.
Australia's military preparedness tested by 3 Chinese warships conducting live fire drills and a circumnavigation of the continent. That God forbid a war could happen. Elbridge Colby, Donald Trump's choice for US defence policy advisor, saying Australia's defence spending is well below the 3% of GDP the president expects. We need to get to 3% of defence spending because it's in our national security interests. Our defence policy is to increase our defence expenditure. That's what we're doing. China isn't the only defence challenge. Under Donald Trump, the US is retreating as Western Europe's security guarantor, which means all of America's traditional allies will have to step up if Russia is to be defeated. So umiinit po mga sangga itong sitwasyon ngayon sa ating mundo regarding po dito sa mga sigalot na mga bansa. So nagsalita na po yung China. Bagamat humaharap na po sila ngayon, no? Para po sa inyong kaalaman, nasa digmaan na po ang China at Amerika. Ito po ay ang tinatawag na trade war. Okay? Nangyayari na po yan ngayon mga sangkay. Kaya, ang problema dito, kapag humantong pa po sa panibagong level ng digmaan, ito po ay yung full-scale war ng militar. Kasi parehas nagpapalakas eh. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.